Bawat maliit na komento, bawat konting abala, kapag lahat ng yon pinapatulan mo, parang binibigay mo lang ang kapangyarihan mo sa iba. Ang totoo, yung mga talagang hindi matinag, hindi ibig sabihin na mas kaunti problema nila. Natutunan lang talaga nila kung paano mag-react. Isipin mo kung paano lumakad sa buhay na parang hindi naaapektuhan. Wala nang overthinking. Wala nang biglang pagputok ng emosyon. Buong kontrol mo na ang sarili mo. Sa video na to, ituturo ko sa iyo kung paano sanayin ang isip mo na kumilos na parang wala kang pake. Para matigil mo na ang pakiramdam na bilanggo ka ng emosyon mo at simulan mo na silang maging sayo, hindi kabaligtaran. Kasi kapag nakuha mo na tong skill na to, wala nang sino man o kahit ano ang magkakaroon ng kontrol sa'yo. Isa, masterin ang nothing bothers me mindset. Puno ng ingay ang buhay, opinyon ng iba, araw-araw na inis, mga biglaang abala. Walang tigil ang mundo sa pagtatapon ng mga distraction, criticism at roadblock sa daraanan mo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagmaster ng art of indifference? Isipin mong naglalakad ka sa gitna ng bagyo pero hindi ka man lang napapahamak o nadadaig ng kaba. Yun mismo ang ibig sabihin ng kumilos na parang walang nakakaapekto. Ang susi, matutong paghiwalayin ang emosyon mo sa mga nangyayaring eksternal. Kapag hinahayaan mong idikta ng mundo ang mood mo, ikaw na mismo ang ginagawang puppet ng mga bagay na hindi mo kontrolado. Pero kapag nasanay mong panatilihing kalmado ang isip mo, ikaw ang nagiging master ng sarili mong kapalaran. May respeto sa mga taong nananatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Yung hindi basta-basta natitinag sa pressure. Kapag inangkin mo ang ganitong mindset, kumakapit ang autoridad mo kahit walang salita. Lumalakad ka sa buhay na may lakas, may presensya, at di matinag na kumpiyansa. Isipin mo yung mga nakaimpluwensyang tao sa kasaysayan, hindi sila yung padalos-dalos mag-react sa bawat punang naririnig. Bagkus, gumalaw sila na parang alam nila ang hindi alam ng buong mundo. Ang lakas nila, hindi sa galing makipag-away o kontra, kundi sa kakayahan nilang manatiling hindi apektado. Yan ang totoong kapangyarihan ng hindi pagpapatinag. Isipin mo yung aral mula sa mga libro tungkol sa self-mastery at tagumpay. Lahat ng gawa, nauuna ang pag-iisip. Kung ano ang iniisip mo, yun ang nagiging ikaw. Kung palagi kang nagre-react ng emosyonal sa mundo, binibigay mo lang ang kapangyarihan mo. Pero kung matibay ang mindset mo, mundo na mismo ang mag-a-adjust sa gusto mo. Alam to ng mga talagang tagumpay. Kontrolin mo ang isip mo. Kontrolado mo na rin ang realidad mo. Isipin mo na lang ito, may nang insulto sa'yo in public. Madalas, natural na reaksyon ay uminit ang ulo, mag-retaliate o depensahan ng sarili. Pero ano mangyayari kung ngingitian mo lang sila at aalis? Mawawalan sila ng kapangyarihan. Inaasahan nilang mag-react ka, pero nung wala, sila ang nabitin. Ikaw naman, lalakad kang mas malakas, hindi na touch, hindi na talo. Yan ang silent dominance na bihira maunawaan. Pero karamihan ay humahanga. Ganon din sa pagkabigo at setbacks. Kapag na-reject o natalo, kadalasan nai-invade ng emosyon, nalunod sa frustration, nawawalan ng oras, araw, buwan, o taon na nagdadalamhati. Pero yung mga may power ng indifference, tingin lang nila sa failure ay data. Lesson lang yan, adjustment o stepping stone. Hindi nila dinadala ang pagkatalo sa loob, pinapanood, ina-adjust at tuloy lang sa forward motion. Paano mo ma-develop tong level ng control? Sa araw-araw na training ng isip, gawing habit yung mag-pause bago mag-react. Tanungin ang sarili, talaga bang apektado ang mga long-term goals ko dito? Kailangan ba talaga ang reaksyon ko o binibigay ko lang ang power ko? Sa consistent na pagpili ng hindi pag-react, parang nagbibuild ka ng armor laban sa mga trivial sa buhay. Isa pa, visualization. Isipin mo yung sarili mong hindi natitinag sa buhay. I-visualize ang sarili mong hindi natetense sa insulto, hindi nadudurog sa pressure. Kapag palagi mong pinapalakas tong imahe sa isip mo, nagiging realidad mo siya. Malakas ang isip. Kung ano ang paulit-ulit mong iniisip, magiging yun ka. Hayaan mong mamangha ang iba kung bakit hindi ka natataranta. Tanungin nila,
Paano ka nananatiling composed? Kasi kapag pinakita mong nothing bothers me, nasayo ang kontrol, ikaw na misteryo, tinitingala, pero hindi nila lubusang maunawaan. At sa misteryong iyan, nandoon ang lakas mo. Tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa pang-aapi o pag-angasan. Ito ay presensya. Presensya na napakalakas, hindi na kailangang ipagsigawan. Presensya na narerespeto sa katahimikan, sa di matinag na isip. Masterin mo to, master mo ang buhay. Ikalawa, paano manatiling hindi naiyanig? Isipin mo ang pinakamalalakas na tao na kilala mo. Hindi sila bigla-bigla mag-react. Hindi nila hinahayaan na emosyon magdikta ng galaw. Nagpa-pause sila, nag-a-assess, saka nagre-respond ng may intensyon. Hindi ibig sabihin na wala silang emosyon. Ang ibig sabihin, master nila ito. Emotional detachment, hindi yan pagtago ng nararamdaman, kundi pagkontrol sa kanila. Isipin mo, mainit na diskusyon, yung isa, pilit kang pinoprovoke. Magre-react ka ba? Hahayaang kontrolin ng salita nila ang emosyon mo o ngingiti ka lang, hindi apektado kasi alam mo na walang bigat ang sinasabi nila hanggat hindi mo tinatanggap. Ang emotional detachment ay ang pagtanggi mong ipaubaya ang peace mo sa mga bagay sa labas. Dapat mong tandaan, sacred at untouchable ang inner world mo. Kapag ganito mindset mo, bumababa ang stress, lumilinaw ang isip at ang mga problema ng buhay parang puzzle na lang. Hindi na gera, isipin mo. Thoughts shape reality. Kung saan ka nagfo-focus, yun ang maa-attract mo. Kung hinayaan mong maging alipin ng circumstances ang mood mo, hindi mo makokontrol ang buhay mo. Pero kapag kinokontrol mo ang isip at emosyon mo, ikaw mismo ang gumagawa ng kapalaran mo. Halimbawa, may lalaking nawala lahat. Negosyo, investments, lahat ng yaman naubos. Karamihan lulubog sa pagkalugmok, pero hindi siya. Tiningnan niya ang failure bilang lesson, hindi trahedya. Alam niya na utak niya ang pinakamalaking asset at walang hindi makakaagaw ng yon. Dahil dito, nabuo niya ulit lahat. This time, mas malakas pa. Ganun ang power ng detachment. Huwag mo nang i-identify ang sarili mo sa pagkatalo, palalayain niya ang sarili mo para lumagpas ka pa doon. Maraming bumibigay bago makamit ang goals dahil sa emotional turbulence. Hinahayaan ng takot, duda, at frustration ang magkontrol. Magsisimula sila, pero sumusuko agad pag may challenge. Pero yung mga master ng detachment, alam na ang emosyon ay pansamantala lang, hindi yon dahilan para bumitaw sa long-term goals. Tuloy sila kasi trained na isip nila na gawing stepping stone ang hadlang, hindi harang. Ang mag-train maging emotionally detached, hindi ibig sabihin magiging manhid ka na. Ang ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan outsiders magdikta ng internal state mo. Pwede kang makaramdam ng saya, lungkot, kilig, pero ikaw pa rin may hawak ng remote, ang emosyon, para mag-serve sa'yo, not the other way around. Para ma-develop to, mag-practice ka na mag-step back sa mga high emotion na sitwasyon. Pag na-insulto ka, mag-pause. Imbes na sumagot agad, obserbahan mo lang ang nararamdaman mo. Tanungin, talaga bang apektado ang buhay ko nito? Madalas, sagot ay hindi. Kapag pili mong hindi mag-react, natatanggal mo ang kapangyarihan ng iba sa'yo. Nagkakaroon din ng detachment dahil klaro ang purpose mo. Kapag malakas ang vision mo, hindi ka na natitinag sa maliliit na abala. Matibay ang focus mo. At alam mong sayang ang energy mo sa hindi makakatulong sa'yo. Ang mundo ay para sa mga master ng sarili nila. Mas natututo ka ng emotional control, mas nagiging unstoppable ka. Habang ang iba napapanik, ikaw kalmado lang. Habang sila reactive, ikaw ay intentional magre-respond. At dun mo makukuha ang edge na hindi madalas nakukuha ng karamihan. Ang tunay na lakas, hindi makikita sa muscle o sigaw. Nasa presence, yung aura, hindi kailangang ipilit ang respeto. Kusa na lang binibigay. Kapag master mo ang emotional detachment, hindi lang basta ginagabayan mo ang buhay. Kontrolado mo na siya. Third, mindful indifference ay isang superpower. Sanay tayong akala natin kailangan natin alagaan lahat. Opinyon ng iba, validation, judgment. Sinasabi ng society, mas mahalaga ka kapag invested ka sa expectations ng iba.
Pero ang tunay na freedom, darating pag napagtanto mo na karamihan ng bagay, hindi naman talaga importante. Pag nahuli ka ulit na sobra ka nang nag-iisip, tanungin mo, mahalaga pa ba to after 5 years? Kung hindi, bitawan mo na. Karaniwan ng nagpapabigat sa atin, kritismo, pansamantalang abala, panandali ang hiya, natutunaw din naman sa panahon. Pero hinahayaan natin silang kainin ang isip natin, idikta ang emosyon, at kontrolin aksyon natin. Kaya masterin mo ang indifference para makuha mo ulit ang power mo. Indifference ay hindi kawalang pakialam. Prioritization siya. Ibig sabihin, recognize mo na limitado energy mo, kaya dapat piliin mo lang ang talagang worth ng focus mo. Hindi lahat ng laban dapat pinapasok. Hindi lahat ng opinyon dapat pinapakinggan. Kapag hindi mo na pinapatulan bawat konting abala, nababawi mo ang kontrol. Napapalitan mo ang pagiging reaksyonaryo ng pagiging mapanuring responsibo. At kapag nagbago ka ng pananaw, magbabago ang lahat. Isipin mo yung mga taong pinakahinahangaan mo. Hindi sila yung laging naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba o laging emosyonal tuwing may problema. Sila yung matatag, hindi natitinag ng ingay ng mundo. Alam nila kung sino sila at dahil doon, hindi sila basta-basta nauuto o naaapektuhan. Kapag inangkin mo ang ganitong mindset, may kakaibang nangyayari. Mas nirerespeto ka ng mga tao, hindi dahil hinahanap mo yung validation nila, kundi dahil nakikita nila na hindi ka madaling matinag sa mundong halos lahat gustong sumabay, gustong magustuhan, gustong mag-conform. Yung taong matatag sa kanyang self-worth, yun ang may tunay na kapangyarihan. Isipin mo yung sitwasyon na may nanira sa'yo ng di makatarungan. Yung mahina ang isipan, agad nagre-react, nagpapaliwanag, nagdedepensa, minsan gumaganti pa. Pero yung malakas, kalmado lang. Alam nila na yung mga salita may kapangyarihan lang kapag pinayagan nilang makaapekto. Kapag hindi ka nag-react, kontrolado mo hindi lang ang sitwasyon, kundi ang sarili mo. At yung self-respect na yon, mas nakakakuha ng respeto kaysa sa anumang sigaw o galit. Parehas din ang prinsipyo pagdating sa tagumpay. Yung mga umabot sa greatness, hindi sila yung nauubos ang enerhiya sa walang kwentang bagay. Laser-focused sila sa goals nila. Ayaw magpa-distract sa petty drama o opinyon ng iba. Malinaw sa kanila ang gusto nila. Alam nilang bawat segundong ginugol sa pag-aalala sa hindi naman mahalaga ay panahong ninanakaw sa pag-unlad nila. Paano mo ba makultivate yung ganitong level ng indifference? Umpisahan mo sa pag-evaluate ng reactions mo. Next time na maramdaman mong napipikon ka, nainis o kinakabahan sa isang maliit na bagay, huminto ka muna. Tanungin mo sarili mo, sulit ba itong pag-aksayahan ng enerhiya? Kadalasan, ang sagot ay hindi. Sanayin mong pakawalan ang mga bagay na di naman nakakatulong sa'yo. Isa pang malakas na practice ay ang magtakda ng malinaw na priorities. Tukuyin mo kung ano talaga ang mahalaga sa buhay mo. Ang purpose mo, ang growth mo, ang kapayapaan ng isip mo. Kapag matibay ang pundasyon ng self-worth mo, wala nang kapangyarihan ang opinyon at judgments ng iba sa'yo. Nagiging untouchable ka, hindi dahil wala kang pake, kundi dahil buong puso mong pinapahalagahan ang mga tamang bagay. Ito yung sikreto na hindi alam ng nakararami. Ang tunay na lakas, hindi nakukuha sa paghahanap ng approval, kundi sa kakayahang hindi matinag ng rejection. Nasa kakayahan mong layuan ang mga bagay na nagpapahina o nagpapabigat sa iyo, lampasan ang mga walang kwentang alitan, at manatiling focused sa gitna ng ingay ng mundo. Sa huli, hindi ito tungkol sa mas konting pag-aalaga. Ito ay tungkol sa tamang pag-aalaga. Piliin mo kung saan mo itutok ang enerhiya mo, at huwag sayangin sa hindi naman karapat-dapat bigyan ng atensyon. Kapag nakabisado mo ang art ng indifference, hindi ka lang basta nabubuhay. You thrive. Sa mundong bawat isa parang gustong magpasikat o magpa-aproba, yung matatag sa sariling halaga, ang laging nagiging kakaiba, ang laging nag-e-excel. Itigil mo na ang paghanap ng approval. Trap yan. Pinapasa mo ang happiness mo sa kamay ng iba. Ginagawa mong dependent ang sarili mo sa validation nila. Ang totoo, walang opinyon ng kahit sino ang dapat mas mahalaga sa opinyon mo tungkol sa sarili mo. Sa sandaling hayaan mong ibang tao ang magtakda ng halaga mo, na walang ka na ng kontrol sa buhay mo.
Tunay na kumpiyansa, hindi yan ibinibigay. Binubuo mo yan sa sarili. Sa paniniwalang hindi mo kailangan ng pahintulot ng sino man para maging ikaw. Balikan mo yung pinakamagnetic na taong nakilala mo. Di ba hindi sila namamalimos ng papuri? Hindi sila nagpapaliit para lang magkasya. Tinanggap nila kung sino sila, lahat ng flaws at awesomeness. At dun sila naging makapangyarihan. Lakas nila, andun sa matibay nilang pagkakakilala sa sarili. Habang lahat ay naghahabol ng validation, sila, tahimik na naglalakad sa sariling landas nang walang hinihinging sorry at puno ng purpose. Ang need for approval, galing yan sa takot. Takot sa rejection, takot ma-judge, takot maiwang mag-isa. Pero ito ang totoo. Habang lalo mong hinahanap ang approval, lalo mong binibigay ang kapangyarihan mo. Nagiging preso ka ng expectations. Pinipilipit at binabago mo sarili mo para masukat mo sa pamantayan ng iba. At sa ganun, ipinagkakanulo mo na yung tunay na ikaw. Ang tunay na freedom nagsisimula kapag binitiwan mo na ang pangangailangang magustuhan ng lahat. Ilusyon ang universal approval. Imposibleng makuha mo yan. Anuman ang gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin ang iba. May mangha sa'yo, may mumumura at may wawalang pake. Kaya bakit mo pahahayaang maubos ka, kakaplis sa lahat? Isipin mo yung mga nagpapabago ng mundo, mga leaders, innovators, creators. Hindi sila nababahala kung pasok ba sila o hindi. Driven sila ng vision, ng purpose, ng apoy sa loob nila. Nahaharap sila sa criticism pero hindi sila natitinag. Kumpiyansa nila hindi nakasandal sa opinyon ng publiko kundi sa sariling paniniwala. Kaya sila unstoppable. Kung gusto mong makawala sa approval trap, tanungin mo muna sarili mo. Kanino ba talagang mahalaga ang opinyon? Kadalasan, yung malalakas na boses, sila yung hindi lumalakad sa landas mo. Hindi maintindihan ang pinagdadaanan mo. Ang salita nila, wala namang bigat kung hindi mo bibigyan. Isang mahalagang hakbang, matutong pahalagahan at kilalanin ang sarili. I-appreciate mo yung progress mo. I-celebrate ang mga tagumpay, maliit man o malaki. Kapag nasanay ka ng kilalanin ang halaga mo, irrelevant na kung may mag-aproba o wala. Hindi mo na kailangan ng palakpak para maging worth it ka. Alam mo lang, worth it ka, period. Ang pag-detach mula sa validation, hindi ibig sabihin na nagiging mayabang o dismissive ka. Ibig sabihin lang nun, matibay ka sa kung sino ka, marunong kang igalang sarili mo at iyong mga desisyon at hindi mo hinahayaan ang iba ang magdikta kung saan ka pupunta. Ibig sabihin, alam mo na ang value mo, hindi usapan o debate yan. Sa sandaling tumigil ka sa paghahanap ng validation, doon ka nagsisimulang mabuhay ng malaya. Hindi mo na kailangang i-filter ang pananalita, kilos o pangarap mo sa hinihintay ng iba. Nabubuhay ka ng may authenticity, may tapang, at may layuning hindi kayang mabali ng kahit ano. Hindi lahat makakaintindi sa'yo, hindi lahat susuporta, at ayos lang yon. Ang mga taong mahalaga, irerespeto ka, hindi dahil gusto mong makuha ang approval nila, kundi dahil hindi mo na kailangan yon. Piliin mo ang sarili mo. Manindigan ka para sa paniniwala, sa values, at sa vision mo. Bitawan mo ang need para sa validation at yakapin mo ang lakas ng self-acceptance. Dahil kapag nagawa mo yon, nagiging untouchable ka. Hindi dahil may approval ka ng lahat, kundi dahil di mo na kailangan yon. 5 paraan sa pagharap sa criticism. Inevitable ang criticism. Pero kung paano mo hinaharap yon, ang nagsasabi ng tunay mong lakas. Karamihan ng tao natitinag agad sa unang sign ng disapproval. Lahat ng comments, dinidibdib, hinayaang baguhin ang pagkatao, kilos, at tumibay ang pagdududa. Pero bakit? Criticism, wala yan kundi salita, opinyon at pananaw. At madalas, galing pa sa mga taong hindi naman alam ang journey mo. Sa totoo lang, lakas lang ng criticism ang binibigay mo rito. Kapag emosyonal ang reaction mo, sila ang may power sa'yo. Kapag ginamitan mo ng logic, ikaw ang may control. Yung pinakamalalakas na tao, hindi natitinag sa criticism. Tinitignan nila objectively. Kinukuha ang may silbi, tinatapon ang wala. Walang labis na emosyong walang saysay, walang overreaction, kundi solid focus lang sa mahalaga. Key lesson, i-filter ang criticism gamit ang logic, hindi emotion. Kunin ang makakatulong, baliwalain ang hindi at kailanman,
Huwag hayaang sirain ng opinyon ng iba ang iyong peace. Dalawang klase ang criticism, constructive at destructive. Constructive criticism, mahalaga. Nakakatulong yon para mag-improve. Galing yon sa may karanasan, kaalaman, at totoong gustong tumulong sa'yo. Dapat welcome yan. Destructive criticism naman, designed para sirain ka. Madalas, galing yan sa inggit, insecurity, o kakulangan sa pag-unawa. Walang silbi ang opinyon nila, maliban na lang kung pipiliin mong intindihin. Isipin mong may iskultor na gumagawa ng masterpiece. Habang nagbubungkal siya, may mga dumadaan. Iba humahanga, iba nagbibigay ng tips, iba naman namumuna lang. Magpapatalo ba siya sa negative voices? Hindi. Tuloy lang siya, guided ng sariling vision, hindi naaapektuhan sa ingay. Ganyan din dapat ang trato mo sa criticism. Tuwing may pumupuna, tanungin mo, may kredibilidad ba siya o karanasan para humusga? Kung meron, pakinggan. Kung wala, move on. Hindi lahat ng boses karapat-dapat pansinin. Karamihan ng criticism galing sa mga taong hindi pa nagawa yung ginagawa mo. Reflection lang nila yon, hindi ng kakayahan mo. Criticism ay test ng emotional resilience. Yung mahina, impulsive ang sagot, nagdedepensa, nakikipagtalo o natitrigger at nawawala sa sarili. Yung malakas, steady lang, nakikinig, nagpoproseso pero hindi nagpapakala sa inner peace. Kapag ang sagot mo sa criticism ay kalmadong indifference, pinapakita mo sa mundo ang tibay at confidence mo. Tingnan mo yung mga dakilang tao sa kasaysayan. Visionaries, creators, leaders, lahat sila, binabato ng relentless criticism. Nag-alinlangan ang mga tao sa kanilang mga ideya. Kinuwestiyon ang kanilang mga desisyon, pero nagpursige pa rin sila, hindi nagpadaig sa ingay mula sa iba. Ang kakayahan nilang tumindig sa gitna ng pagdududa ang nagpanatangi sa kanila. Naiintindihan nila na ang kritisismo ay madalas presyo ng pag-unlad. Kung gusto mong mapasa iyo ang ganitong pag-iisip, praktisin mo ang detachment. Sa susunod na may pumuna sa'yo, huminto, huwag agad mag-react. Suriin kung may laman ba ang kanilang sinasabi. Kung oo, matuto ka dito, pero kung wala naman, palampasin mo lang. Pag na-master mo tong ugali na to, mararamdaman mong malaya ka na sa pabigat ng paghingi ng aprobal mula sa iba. Isa pang mabisang paraan ay tinatawag na self-conveyance. Kapag totoo kang naniniwala sa sarili mo, mawawala ng halaga ang opinyon ng ibang tao. Ang kumpiyansa, galing yan sa loob, hindi sa pagsang-ayon o pagtanggi ng iba. Kapag nakuha mo na to, immune ka na sa mga mababaw na kritisismo. Laging may masasabi ang mundo, may magpapalakpak, may magdududa. Pero sa huli, ang tanging opinyon na tunay na mahalaga ay yung sayo. Ang totoong lakas ay nasa kakayahang pakinggan, ang puna, suriin ito ng maayos, at magpatuloy ng hindi nawawala sa focus. Kaya sa susunod na may pumuna sa'yo, tandaan mong ingay lang yan. Matuto kung kailangan, pero huwag mo hayaan na magde-define sa'yo. Ang pinakamatitibay na tao, hindi natatakot sa kritisismo. Ginagamit nila ito ng maayos o hindi nila ito pinapansin. 6. Panatilihin ang composure sa ilalim ng pressure. Ang pressure, inihahayag ang tunay na tao. May sumusuko, may natutumba, pero ang malalakas, nananatiling matatag. Bakit? Kasi inihahanda nila ang isipan nila bago pa dumating ang bagyo. Naiintindihan nila na ang pressure, hindi ito kakaiba. Normal lang. Pag in-expect mo na may challenge lagi, hindi ka na magugulat pag dumating. Ang sikreto, mag-detach sa pangangailangang kontrolin lahat. Hindi lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa plano. May bibigo sa'yo, may hadlang na lilitaw, may setbacks na hindi mo inaasahan. Pero ikaw, hindi ka nagre-react ng padalos-dalos. Sasagutin mo ng may estratehiya gamit ang malamig na pag-iisip. Karamihan, bumibigay sa pressure dahil hindi nila tinatanggap ang realidad. Akala nila laging smooth, predictable at hawak nila lahat. Kaya pag hindi nangyari, nagpapanik, nagkakagulo. Pero ang mga nagsanay na yakapin ang uncertainty, sila ang sumasabay sa kaguluhan, hindi laban dito. Isipin mo yung batikang mandirigma. Hindi siya pumapasok sa laban na walang resistance. Inaasahan niya ang mga ambush, mga panganib.
pero kalmado siya kasi tinanggap na niya ang hirap. Hindi siya nagsasayang ng lakas kakawish na sana madali lang. Ang focus niya, execution. Dapat ganyan din ang mindset mo. Susubukan at susubukin ka ng mundo. Bibigyan ka ng stress, kabiguan, pagdududa. Pero kung trained kang maging kalmado sa pressure, walang makakayanig sa'yo. Habang iba nagkakagulo, kikilos ka ng eksakto. Hindi lang basta reacting, kundi responding ng tama. Malaking kapangyarihan ang makontrol ang sarili, hindi ang paligid. Kapag hindi mo na kailangan na ang lahat ay perpekto, di ka na mapipigilan. Kapag alam mong pressure ay di maiiwasan, wala ka ng takot, kundi itinuturing mo itong pagkakataon para palakasin palalo ang composure mo. Tingnan mo yung mga dakilang leader, ang mga hindi natitinag na tao. Kahit sa gitna ng kaguluhan, hindi sila natataranta kapag pumalpak ang lahat. Nakikita mo sa kanila ang katahimikan, kasiguraduhan, at pagpipigil. Yan yung dahilan kung bakit napapansin sila. Iniisip ng iba, paano kaya nila nababalance lahat? Paano sila kalmado habang sabog na ang lahat? Kasi sinanay na nila ang isip nila bago pa dumating ang pagsubok. Alam nila na pinapapanganib lang ng damdamin ang pagdedesisyon, kaya nagtatanggal sila ng labis na emosyon at inuuna ang lohika kaysa magpanik. Kaya may advantage sila na bihira lang meron. Para mabuo yung ganito, simulan mong baguhin ang pananaw mo sa pressure. Gawin itong parang laro, hamon sa disiplina mo. Kapag na-stress ka, hamunin mo sarili mong manatiling kalmado. Obserbahan mo yung nararamdaman mo, pero huwag mong hayaan na kontrolin ka nito. Lalo mo itong masasanay habang inuulit-ulit mo. Mahalaga rin ang pagpe-prepare. Ang matatibay na tao, hindi nag-aantay ng pressure bago maghanda. Nagsanay na sila. Paulit-ulit nilang iniisip ang worst-case scenarios. Tinuturuan ang sarili nilang manatiling matatag. Pag nagawa mo to, walang makakagulat sa'yo. Magiging strategist ka na, hindi lang basta reaktor. Karamihan ng tao, umaasa lang na ayos ang mangyayari. Hindi nagsasanay ng disiplina. Kaya pag hindi ayon sa gusto, bumibigay. Pero yung mga sanay sa adversity, hindi sila natutumba, nananatiling nakatayo. Kaya sa susunod na bumigat ang pressure, paalalahanan mo sarili mo. Ito ang test ko. Pagkakataon ko para ipakitang may kontrol ako. Habang ang iba ay nagkakagulo, ikaw ay huminga lang, mag-isip ng maayos. At pag tumila na ang bagyo, ikaw pa rin ang matatag. Di natitinag, di mababali. 7. Bitawan ang hindi mo kayang kontrolin. Kadalasan, ang paghihirap ay nanggagaling sa attachment sa resulta, sa expectations, sa mga bagay na di mo hawak. Mahigpit nating hinahawakan yung ideya kung anong dapat sana ang nangyari, kung paano dapat umikot ang buhay. Pag hindi nagtugma ang realidad at ang gusto natin, nasasaktan tayo. Pero ang tunay na lakas ng isip, nasa kakayahan mong magparaya. Isipin mo ang isang ilog, didiretso at iiwas lang ang tubig sa mga harang. Hindi ito lumalaban o hinihingi na umalis ang bato. Hindi ito titigil kahit may resistance. Nag-a-adjust lang. Dapat ganyan din ang approach mo sa buhay. May mga bagay na mangyayari kahit anong stress mo. Yung trabahong hindi dumating, yung taong umalis, yung setback na wala sa plano. Pwede kang lumaban at magdusa o magparaya at magpatuloy. Lagi kang may choice. Ang letting go, hindi ito pagsuko, kundi paglilipat ng focus sa kaya mong hawakan. Kung kapit ka ng kapit sa expectation, magiging marupok ang loob mo, paulit-ulit mo lang iniisip, sana ganito, sana ganyan. Pero pag tinanggap mo na may mga bagay na wala kang kontrol, malaya ka na sa hindi kailangang pagdurusa. Tingnan mo ang pinakamalalakas mong kakilala. Hindi sila ang lumalaban sa hindi may iwasan. Sila yung kalmado sa gitna ng kawalang kasiguraduhan. Master nila ang detachment, hindi sa buhay mismo, kundi sa ilusyon na kontrolado mo lahat. Naiintindihan nila na unpredictable ang buhay. At ang tunay na kapayapaan ay pagtanggap at pagsabay dito, hindi paglaban. Karamihan ng tao, kinukonsumo yung lakas nila, kakapilit sa gusto nilang mangyari. Kapag hindi ayon sa plano, sira ang mundo nila. Ito, mahinang klase ng pamumuhay. Ang tunay na tibay, nasa pagiging adaptable. Pag hindi ka nadikit na dikit sa expectations, lumalakas ka, hindi natitinag ng anumang pagsubok. Wala nang disappointment na kayang bumali sa'yo.
Ang susi ng letting go ay awareness. Kapag nahuli mo sarili mong kapit ng kapit sa isang resulta, tao o expectation, huminto ka. Tanungin mo, kaya ko ba itong kontrolin? Kung hindi, bitawan mo. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa wala ka namang magagawa, ilang mo sa bagay na magpapalago sa'yo. Detachment ay isang skill, kailangan ng practice. Magsimula ka muna sa maliliit. Huwag mong konsumo ang sarili sa pila sa grocery, sa traffic o sa pagbabago ng plano. Pansinin mong gaano kahaya ang pakiramdam pag hindi ka nagpapadala. Sa paglipas ng panahon, i-apply mo yan sa mas malalaking pagsubok. May magkamali. Akala nila ang detachment ay pagiging manhid. Pero hindi pareho yan. Ang indifference ay kawalang pakialam, tumatakas sa buhay. Ang detachment, malalim na pagkaintindi na maaari mong mahalin ang goals, relationships at experiences mo, pero hindi ka alipin ng hindi pagkakatugma sa expectations. Kapag natutunan mong bitawan yung hindi mo kontrolado, nagkakaroon ka ng kapayapaan na hinahangaan ng iba, pero hindi nila maintindihan. Habang sila ay nilalamon ng frustration at pagkabigo, ikaw ay steady, hindi natitinag. Tanong nila, ano kayang sikreto niya? Bakit parang walang makapagpagalaw sa kanya? Ang totoo, na-master mo lang ang art ng letting go. Kaya tigilan ang pagtutol, tanggapin mo kung anong meron, sumabay ka sa agos. At pinakaimportante, alalahanin. Ang tunay na matibay na isip, hindi kumakapit, sila ang dumadaloy, tulad ng ilog, umaandar ng tuloy-tuloy, kahit anong balakid. 8. Ang katahimikan ang ultimate na power move. Sa mundong puno ng ingay, weapons ang katahimikan. Karamihan, nagsasalita lang para mapuno ang espasyo, makuha ang validasyon o magpatunay ng kung ano. Pero yung totoong makapangyarihan, hindi sila nagsasayang ng salita. Mas marami silang nakikinig, nagmamasid, nagkukwenta. Kapag nagsalita sila, bawat salita mabigat. Iba ang epekto ng katahimikan. Napapaisip ang tao. Napapaisip sila kung ano ang iniisip mo. Napapaisip kung ano ang totoo mong plano sa isang pag-uusap. Ang taong mas tahimik, mas may kontrol. Ang mga salita ay naglalantad, pero ang katahimikan ay nagtatago. Kapag na-master mo ang sining ng katahimikan, nababago mo ang laro at napapaboran mo ang sarili mo. Ikaw ang may kontrol sa usapan, sa sitwasyon, sa kung paano ka nakikita ng tao. Karamihan ng tao naiilang sa katahimikan. Nagmamadali silang punuin ito ng paliwanag, pagdadahilan, at mga walang saysay na salita. Pero kapag ikaw ang nagtimpi, napipilitan ang iba na magbukas ng kanilang sarili. Habang mas marami silang sinasabi, mas lalong lumalabas ang iniisip, insecurities, at intensyon nila. Samantala, nananatili kang palaisipan at nandoon ang tunay na kapangyarihan. Isipin mo, nasa isang negosasyon ka, may inilahad na alok ang kausap mo at inaasahan niyang agad kang sasagot. Pero sa halip na mag-react, tumahimik ka, pinaabot mo ang katahimikan. Mas tumatagal ito, mas nababahala siya, nagsisimula siyang magduda, pinupuno ang katahimikan ng mas magagandang kondisyon, kompromiso, minsan pa nga kadesperaduhan. Bakit? Kasi ang katahimikan ay nagdadala ng tensyon at ang tensyon ay nagbibigay ng leverage. Ganito rin sa araw-araw na pakikisalamuha. Sa susunod na may mang-insulto sa iyo, manatiling tahimik. Karamihan, inaasahan na may reaksyon ka. Galit, depensa, gumanti. Kapag wala kang ibinigay, nawawalan sila ng kapangyarihan sa iyo. Nagsisimula silang magtaka kung may epekto ba ang sinabi nila. Sila mismo ang nakakaramdam ng hiya. Pinipilit ng katahimikan mong harapin nila ang sarili nilang nararamdaman. Sa halip na saluhin ang emosyon mo. Ang katahimikan gamit ding pang-obserba. Kapag hindi ka laging nagsasalita, mas marami kang napapansin. Ang pag-aalangan sa boses, ang pagkailang sa kilos, ang hindi tugma sa mga sinasabi. Marami ang hindi napapansin to dahil abala silang magsalita. Pero kapag na-master mo ang katahimikan, para kang strategist, nagkakaimpormasyon habang wala kang inilalantad. Kaya karamihan sa mga makapangyarihan,
Hindi sila ang pinakamalalakas ang boses sa isang kwarto. Pili sila kung magsalita, hindi sinasayang ang lakas sa walang kabuluhang usapan. Naiintindihan nila na ang pagiging tahimik, hindi nangangahulugang wala kang alam. Madalas, mas lalo ka pang may alam. Kung gusto mong makuha ang kapangyarihan sa pamamagitan ng katahimikan, mag-umpisang magtimpi. Sa susunod na makausap ka, mag-pause bago sumagot. Obserbahan ang paligid. Makinig hanggat maaari bago magsalita. Hayaan mong ang iba muna ang magbukas ng sarili nila. Kapag medyo tahimik ka, mas lalo pang interesado ang tao kapag nagsalita ka na. Isa pa, gamitin mo ang katahimikan tuwing matindi ang emosyon. Galit ka? Tumahimik ka. Nainsulto? Tumahimik ka. May sumisigaw na sagot agad sa'yo? Huwag kang magpadala. Ang kakayahang kontrolin ang labi mo sa gitna ng tensyon ay sukatan ng disiplina, at ang disiplina iginagalang ng lahat. Ang makapangyarihan, hindi sila reaktibo. Hindi hinahayaan ng emosyon na magdikta ng sinasabi nila. Alam nila, pati katahimikan, sagot na rin yon. Minsan, isang sandaling katahimikan makakapagpabago ng buong usapan. Sa susunod na may nag-aabang na mag-react ka, huwag mo agad ibigay. Manatili kang tahimik. Hayaan mong magtaka sila. Magpakita ng tunay nilang sarili. At panoorin mo kung paano mapunta sa iyo ang kapangyarihan. Sa mundong lahat gustong marinig ang pinakatahimik. Siya ring may pinakamalakas na impluwensya. Masterin mo ang katahimikan at makokontrol mo ang sitwasyon. Siyam, sanayin mong manatiling kalmado kahit ano pa mang mangyari. Ang isip mo, parang battlefield. Kung anong hinahayaan mong tumakbo sa loob, yun ang magdidikta kung panalo o talo ka. Ang duda, takot, pag-aalinlangan, lahat ng iyan, mga kalabang kailangang talunin. Ang pinakamatitibay, hindi dahil wala silang negative thoughts, kundi dahil ayaw nilang magpadala rito. Para mag-training ng unshakable mind, kailangan magbuo ng habits. Gratitude para sa labanan ang negativity. Discipline para laban sa katamaran. Detachment para mabawasan ang pagdurusa. Gaya ng katawan na lumalakas dahil sa resistance, ganun din ang isip tumitibay sa araw-araw na pagsasanay. Hindi ka pwedeng umasa na sa gitna ng krisis, bigla kang magiging mentally tough kung hindi mo inensayo. Araw-araw, sanayin mo ang sarili mo na hindi matitinag, mag-pause bago mag-react, huminga bago sumagot. Karamihan ng tao alipin ang damdamin nila, padalos-dalos, natatakot, nadadaig ng frustration. Pero ang nakokontrol ang sarili nilang utak, sila ang may hawak ng lahat. Ganyan mag-isip ang mga mandirigma, ganyan gumalaw ang leader. Hindi sila nagpapatinag ng distractions, disappointment o insulto. Lumalakad sila sa buhay na may layunin. May lalim ng katahimikan, hindi maintindihan ng iba. Dahil dito, nagiging hindi mababasag sila. Tandaan mo, mental strength, pinupundar sa maliliit na araw-araw na bagay. Sa paggising ng maaga kahit gusto mo pang matulog, sa pagtahimik kahit pwede ka namang makipag-argumento, sa pagpapatuloy kahit gusto mo na sumuko. Ang utak, parang muscle, lumalakas sa sagabal. Bawat challenge, pagkakataon para tumibay. Isa sa pinakamabisang mental habits ay detachment. Kapag nagawang paghiwalayin ang sarili mo mula sa emosyon, resulta at kaguluhan sa labas, nagkakaroon ka ng lamang sa mga reaktibo. Ang detachment, hindi ibig sabihin walang pakialam. Ibig sabihin, kontrolado mo ang sarili mo. Naiintindihan mo na hindi mo kontrolado ang mundo, pero pwede mong kontrolin ang reaksyon mo. Isipin mo ang bagyo. Karamihan nadadala sa hangin, nahahagis ng sitwasyon, nakikipaglaban sa bagay na di naman kontrolado. Pero ang taong may matatag na isip, nananatiling buo, hindi sinasayang ang lakas sa mga bagay na di kayang baguhin. Inigugugol lang ang lakas sa bagay na mahalaga. Isang mahalagang elemento pa ng mental training ay disiplina. Gusto ng isip natin lagi ng madali, relax, hindi mahirap. Kaya karamihan hindi nagiging matibay kasi natatalo ng distractions at katamaran. Pero disiplina, nire-reset ang utak. Pag pinipili mo ang disiplina kaysa kasayahan, binabago mo ang sarili mo. Nagiging unstoppable ka. Magsimula sa maliit. Pumili ng habits na nagpapalakas ng isip. Mag-meditate para tumalim ang focus. Mag-exercise
para tumibay ang disiplina. Magbasa para lumawak ang kaalaman. Panindigan ang pangako mo, kahit maliit lang yon. Pagdating ng panahon, dadami ang maliliit na gawaing yan. Hanggang maging matatag na ang isip mo. Susubukin ka ng mundo, aawayan ka ng tao, darating ang pagsubok, pero pag na-master mo ang utak mo, wala nang makakagiba sa'yo. Gigising ka na may confidence, control, at kapangyarihan na bihira ang nakakamit. At kung tatanungin ka ng iba kung paano ka sobrang steady, kalmado, at composed, alam mo ang sagot. Tinrain mo to. Pinaghirapan mo ito at walang makakakuha nito sa'yo. 10. Maging master sa sining ng tahimik na pagkilos. Ang tunay na kapangyarihan, tahimik kumilos. Hindi naghahanap ng pansin. Hindi nang hihingi ng validation. Ginagawa lang at hayaan ang resulta ang magsalita. Ang pinakamaiingay. Madalas sila pa ang pinakamahina. Kailangan nila ng atensyon. Ipinapaalam ang gagawin. Naghahanap ng approval. Pero ang matibay, tahimik at maingat sa actions, diretso lang, precise. Kung gusto mong igalang ka, tigilan ang pagpapahayag ng plano mo. Tigilan ang palaging pagpapaliwanag. Gawin mo na lang. Mag-progress ka lang. Hindi salita ang bumubuo ng tagumpay, kundi gawa. Habang mas marami kang sinasabi, mas maraming pumupuna, nagdududa o sumasalungat. Pero pag tahimik kang gumalaw, walang nakakaamoy. At pag napansin ka na, huli na. Hindi sinasayang ng pinakamatibay ang lakas nila sa pagpapatunay. Hinahayaan nilang ang resulta ang magsalita. Hindi nakikipagtalo, hindi nagpapakitang gilas, hindi nagbibigay ng labis-labis na paliwanag. Gumagalaw sila na may kumpiyansa. And dahil dito, nire-respeto sila. Pag tumigil ka ng maghanap ng validation, magiging unstoppable ka. Kaya marami sa pinakamimpluwensyang tao sa kasaysayan. Hindi yung palaging pinapaalam kung anong gagawin nila. Alam nila na ang kapangyarihan, hindi sa pangakong salita kundi sa aksyon. Hindi nila pinapaliwanag ang vision nila sa mga hindi makakaintindi, basta ginagawa lang nila. Tahimik na bumubuo, nagkikreate at nagdo-dominate. Kung gusto mong ma-master ito, disiplina ang puhunan para itago ang ambisyon mo.